Good morning everyone, welcome to Il Paraiso, and this time gusto kong ipakita sa inyo yung aking Gaton Sunray dito sa Il Paraiso. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always updated. This time, this is a solo video of my Gaton Sunray. Kasi, talagang na-amaze ako nung nag-flex si Ma'am Jean doon sa gardeners ng Gaton Sunray. Na-amaze talaga ako sa kanyang price. Try to imagine that, 6,000. So, itong Gaton Sunray dito sa garden, nahingi ko lang ito. Nahingi ko lang ito sa aking friend, mahilig din siya mag-alaga ng orchids, and then she's one also of my mentor, when we talk about gardening, orchid farming. Okay, so this one, nung binigay niya ito sa akin, talagang ganito lang siya, isang cane, isang napakalaking cane, at saka isang napakaliit na kiki, However, this time, so, muntik itong mamatay kasi idinikit ko ito doon sa patay na kahoy, at saka nung masira na yung kahoy, muntik siyang mawala. Kaya, ang ginawa ko, dinikit ko siya dito sa mulberry. So, this is a mulberry tree, nakakain po ito, yung kanyang mga bunga, we could be able to eat this, healthy po siya kasi sabi nila, this is a miracle tree, miracle siya kasi sa mulberry maraming sakit na pwede nating matugunan. Okay, so I want you to see this one kasi sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ako ng ibang perspective nung makita ko na nag-flex si Ma'am Jean doon sa kanyang live selling ng Gaton Sunray. So, unang-una, napakaliit nung kanilang sunray. And then, bininta nila sa 350, 400, 500. And then, nung last live selling niya, meron akong nakita na isang pot na malalaki. Meron siyang, I think, tatlong ganito kalaki na cane. And then, marami siyang cane na wala ng dahon, and that is actually a justification na malapit na siyang mamumulaklak. Kasi ang maganda dito sa sunray, natatanggal muna ang kanyang mga dahon. After that, magkaroon siya ng spike, at saka pahaba kasi yung kanyang, bulaklak, para siyang, and then, meron siyang mga buhok-buhok doon na kulay dilaw, at saka sa loob meron siyang kulay brown. Don't worry because I will pin the sample flower na talagang napicturean ko when this Gaton Sunray bloomed here at Il Paraiso. Okay, so tingnan ninyo, talagang napaka-healthy po niya. So that's why nagkaroon ako ng ibang perspective na talagang aalagaan ko siya. Aalagaan ko ito because this is one of the rarest dendrobium here at Il Paraiso kasi itong Gaton Sunray, this is a type of dendro, however merong mga farmeri, yung farmeri at saka yung farmeri, meron akong farmeri doon, tingnan ninyo. This is, nabili ko ito kay Ma'am Cherry Laureano, yan, okay, yan ang aking farmeri. Dilaw ata ang kulay niyan, dilaw din. Ang farmeri at saka Gaton Sunray, meron silang the same na structure sa pagbubulaklak kasi pahaba at saka pabagsak yung kanilang mga bulaklak, So meron silang similarities, pero meron talagang uniqueness ang Gaton Sunray, So ito, napakaganda po nila. Okay, napakaganda po nila. Ito yung Gaton Sunray. So, I hope na nabenta na nila yun kasi medyo talaga pricey. Okay, so bago ko lang talaga nakilala sa yung gardeners, and then they are selling very cheap, local orchids. At saka,
mura na nga yung mga viewers, yung mga buyers, talagang tumatawad pa. And they are actually nagpapatawad talaga sila ng kanilang prices. So this one, tingnan ninyo, napaka-healthy na po niya. So ang orchids pala, pag ilalagay natin sila sa buhay na kahoy, kasi medyo maganda yung kanilang tubo kasi parang yung habitat is natural. No, natural yung kanilang habitat. So yun, no? So, I hope mapaparami natin ito sa Il Paraiso and then tayo na naman ang magbebenta. Kasi ang maganda sa orchids, nagmamahal siya. No, hindi katulad ng mga philodendrons na mahal dati. Ngayon, nakakabili na lang tayo ng mumurahin na mga philodendrons. Pero ang orchids talaga, habang tumatagal, no, at talagang nagmamahal ang kanyang halaga, no, yung kanyang presyo. Okay, so ito yung aking Gaton Sunray dito sa Il Paraiso. Yan. I hope that you could be able to have also this, no. Salamat Ma'am Daylinda Kababag, no. Gipugos gyud nako siya para iya kong mahatagan ani. Sorry gyud kayo, and this time ito, I hope ang sayo Ma'am buhay na rin kasi ito talagang napaka-healthy na po nila. No, meron siyang 1, 2, 3, meron siyang 4, no? 4 na canes na may dahon. And then, meron ding 2, 4, 6, 7. Merong 7 na canes na walang dahon. So, it might be ito, no? Kasi stable na dito. Ito, pwede ko itong putulin and then ilipat na naman para dadami talaga, no? Paparamihin ko ito dito sa Il Paraiso. So, thank you so much for watching. God bless everyone and stay safe. At saka maraming salamat sa pagtagilik sa aking munting channel. Hanggang sa muli at magandang araw sa lahat.